sa bawat isa. Hallelujah! Yes. Praise God! It's another season in our lives. Tag-ulan na po and praise God, He is faithful. Amen. And nandito pa rin tayo, nabubuhay. Hallelujah! Nothing is impossible with God. Hallelujah! Naniniwala po ako kung nasaan ka po ngayon, kung may problema ka man po ngayon, I believe that the Lord will guide you. I believe na kung sino yung Panginoon na nagligtas sa iyo noon, siya ang Panginoon na magliligtas sa iyo ngayon. Hallelujah! We praise you, God. Let's worship our God with open arms and expectant heart, embracing God's faithfulness. Hallelujah! We worship you, O Father. Thank you, Lord God. Hallelujah! Come on, worship them. Yes, Lord, we worship you.
Thank you, Father. Hallelujah. Through it all, oh Father, you are there for us, oh God. You guide us, Lord God, sa journey namin. Hallelujah. We worship you. Pour out your spirit, oh God. Come on, church. Come on, worship them. Hallelujah. Thank you, Lord God. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love. Yes, Jesus. For your faithfulness. Look at your child, Panginoon, Lord God. They worshiping you, Lord God, Jesus. Carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. You are forever in my life. You
worship you. Thank you, Lord God, for the Spirit, Panginoon, Lord God Jesus. Thank you, Lord God, for another season in our lives, oh God. You are faithful, Lord God Jesus. Hallelujah, Lord God Jesus. Okay, sarap kumanta sa iyo, Panginoon, Lord God Jesus. To make music, Panginoon, Lord God. Hallelujah. In your name, Panginoon, Lord God. Praising your name, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Shikara baba, shikara dadadadadaye. Hallelujah. Nawa nga po, Panginoon, yung buhay at puso namin, Panginoon, Lord God, Jesus, sa iyong maitoon, Panginoon, Lord God. Sa kabila, Panginoon, Lord God, ng hirap, Panginoon, ng buhay, oh God, Jesus. Sa kabila po, Panginoon, ng kabilat kanan, Panginoon, Lord God, na virus, Panginoon, Lord God. You always guide us, Panginoon, Lord God, Jesus. Hallelujah, Lord God. You never forget us, Panginoon, Lord God. Your promises, Panginoon, nandun, Panginoon, Lord God. Hallelujah. Hindi mo kami, Panginoon, Lord God, pinabayaan kahit sandali, Panginoon, Lord God, Jesus. Kahit, Panginoon, sa shaking ng buhay namin, Panginoon, Lord God, sa defining moment, Panginoon, ng buhay namin, Lord God, you are still there, Panginoon, Lord God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. And that defining moment, Panginoon, Lord God, nandun kami, Panginoon, nagpupuri, Panginoon, Lord God, sa iyo. Sumasamba sa ngalan mo, Panginoon, Lord God, Jesus. Hallelujah. You never leave us, Panginoon, Lord God, Jesus. Hallelujah. Praise your name, oh God, Jesus. Thank you, Father, Lord God, sa bawat pag-gising namin, Panginoon, sa pagkain, Panginoon, Lord God, na nakukuha namin, Panginoon, Lord God, spiritual, physical, Panginoon, Lord God, for the financial, Panginoon, Lord God, Jesus. Hallelujah, Lord God. We see miracles, Panginoon, Lord God, sa mga tao, Panginoon, Lord God, na naglilingkod sa iyo, Panginoon, Lord God. Kaya hindi kami magsasawang maglingkod sa iyo, oh God, Jesus, because we believe in your name, Panginoon, Lord God, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord God, for the life of our pastors, Panginoon, Lord God, Pastor Wilbert, Panginoon, Lord God, and his family, Panginoon, Lord God, for area pastors, Panginoon, Lord God, hallelujah, for the SCB pastors, Panginoon, Lord God, na nagbibigay sa amin, Panginoon, Lord God, ng physical na pagkain, Panginoon, Lord God, Jesus, hallelujah, na isinasabuhay namin, Panginoon, Lord God, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord God, Jesus. Hallelujah. Shikara baba, shikara baba, baba. And Lord God, as we partake, Panginoon, Lord God, the message today, Panginoon, Lord God, nawa nga po, Panginoon, may matutunan kami, Panginoon, may sa puso namin ito, Panginoon, Lord God, Jesus. Masunod namin ito, Panginoon, Lord God, hallelujah, because I believe, Panginoon, Lord God, that every steps, every law, Panginoon, Lord God, may nakalakip na promises, Panginoon, Lord God, sa amin, Lord God. Thank you, Lord God, for every breakthrough, Panginoon, Lord God, Jesus. We praise your name. Hallelujah, Lord God. We worship you, Panginoon, Lord God. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen and amen. Thank you, Lord. Isang magandang umaga po sa bawat isa, sa pamilya ng The City of the Lord Church, sa mga katribo sa SCB, at sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon dito po sa Pilipinas at maging mga nasa ibang bansa. Tayo po ay nasa huling linggo na ng Agosto at sa biyaya po at habag ng Diyos, tayo po ay papasok na sa bare months. Magdadalawang taon na po tayo sa ganitong kalagayan. Ang tanong ko po, kumusta na po kayo? Kumusta na po ang relasyon natin sa Diyos? Sa umaga pong ito, I want to share with you a topic na may kinalaman po sa pagpapalakas at pagpapatibay ng ating koneksyon sa Panginoon. Sa akin pong palagay, ito po ay kailangan natin sa panahong ito. Mahirap pong magtagumpay sa mga pagsubok kung tayo po ay nag-iisa at hindi kasama ang Panginoon. Kaya po sa paksang ito, magbibigay focus po ako sa mga talata sa Biblia na nagsasabi kung gaano kahalaga ang paghahanap at paglapit sa Panginoon upang maranasan ang gabay at pagpapala niya sa ating buhay sa gitna pa rin ng pandemyang ito.
Kaya ang paksa po natin na tatalakayin ngayon ay may pamagat na Seek the Lord while He may be found. Ang atin pong text ay sa Isaiah 55 verse 6. Seek the Lord while you can find Him. Call on Him now while He is near. In our mentoring session with our pastor, one of the subject na sa kanya pong tinalakay sa amin ay yun pong napakahalagang bagay at yung establishing divine connection. In establishing divine connection, una, binigyan po tayo ng ating pastor ng mensahe patungkol po sa restoration ng family altar. Naniniwala po ako, one way for us to reconnect, to establish our connection with our Lord and Savior is by having a personal altar or family altar. Napakahalagang bagay po nito and nakita ko po kung ano ang naging improvement nito. Hindi lamang po sa aking buhay, kundi sa akin pong pamilya. And lately po ay nagbigay din po siya ng pagtalakay na po sa panahon na dapat po sa paggising natin sa umaga ay bigyan po natin ng prioridad ang ating Panginoon. At sa kanya pong pagtuturo ng patungkol po sa bagay na ito, sa matagal na ilang week po niyang tinalakay, yung pagbibigay natin ng panahon. Yung paggising mo lang sa umaga, ang iyong inahanap na ay ang Panginoon. Nagbigay po siya ng maraming oras sa amin dito sa mentoring and I think even sa atin sa church. Ito po ay tinuro niya sa atin. At doon po sa kanyang pagtuturo nito, ako po ay nakasulat ng isang statement na ito po ang nakalagay. Life is full of daily battle and the reality is nobody can help us in facing our own battles. Your leader or your pastor, sa panahon po ng inyong labanan, alam ko po, tayo ay dumadanas ng mga labanan. Lately lang po, itong week na to, may mga tao po akong pinayuhan, may mga taong lumapit sa atin, hindi po nila alam ang gagawin, they are confused. I realize na totoo po, that during the battle, sa totoo lang po, in facing our battles in life, talagang tayo lang mismo ang magdidetermine kung tayo po ay makakalusot o mapapasahan natin itong mga labanan na to. Ang magagawa lang po ng leader natin ay bigyan tayo ng gabay, mapayuhan tayo kung ano ang dapat gawin. Again, at the end of the day, ikaw pa rin at ako ang nag-iisang haharap sa labanan. And this is what I have learned while Pastor Wilbert is teaching us during our mentoring, that without our intimacy or intimate or close relationship with our God, we will not be able to win those battles by our own strength and success. You may have strong body, malakas tayo, and you are successful in everything that you are doing. Pero alam nyo po, pagdating po sa matinding pagsubok, ay nakita ko po talaga na mahirap kalabanin ito dahil tayo lang po talaga ang siyang naandoon, nahaharap sa matitinding pagsubok na ito. That is why, ang sabi niya, choose to establish your divine connection and make it your priority. So sa panahon pong ito, ako po ay naniniwala na kailangan po nating ma-establish ang ating divine connection sa Panginoon. And it is very imposible po na makapag-establish tayo ng divine connection kung ito po ay meron tayong ibang pinapahalagahan ng mas higit sa ating Panginoon. Ito po ang magiging kalaban ng ating prioridad.
sa ating pag-establish ng divine connection, which I think ito po ay napakahalaga sa ating panahon ngayon. Ang magiging matinding kalaban po nito ay kung ano po yung mas higit na pinahalagahan natin sa buhay. When we treasure things in this world more than Him and His kingdom, ano ang pwedeng mangyari kung sakaling lahat ng ating mga success, lahat ng ating mga tinatamasa ay biglang nag-down, di ba? When the circumstance change, what will happen to you? What will happen to me? Ano ang mangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya? At kung may mga nangako sa atin, tapos hindi naman tinupad. Those promises na posibleng mag-fail because we are just human, ano po ang mangyayari sa atin kung wala tayong divine connection sa Panginoon? I believe, babalik po tayo muli sa salita ng Panginoon, sa kanyang mga pangako. Alam niyo po kung bakit? Why do we need to go back to His Word and to His promises sa ating buhay? Why? Because in these troubled times, God's Word is the only stable foundation that does not shift with time or circumstance. So wala pong ibang pwede tayong panghawakan sa daigdig na ito, sa mundong ito, na hindi po nagbabago o naglalaho maliban sa salita ng Panginoon. Because the Word of God is still stable. Hindi po ito nababago, magbago man ang panahon, magbago man ang henerasyon, still the Word of God will stand. At ang salita ng Diyos kailanman hindi po pwedeng magkakrak even in time of pressure. Tayo, madali ho tayong mag-crack when we are under pressure. But the Word of God, kahit anong pressure yan, it does not crack. Amen? And His promises are ever true. Ang Kanya pong pangako ay talagang totoo. So God said in Psalms 89 verse 34, sabi po niya rito, "No, I will not break my covenant. I will not take back a single word I said." So from the mouth of God, siya po ay nagsabi, He will not break His covenant to us. He will not take back a single word na kanyang sinabi. Ano pong ibig sabihin nito? Pag ang Diyos po ay nagsalita sa atin, nagbigay po siya ng kapahayagan sa atin, sa ating buhay, sa ating pamilya, kailanman ang Panginoon ho ay hindi ho nagdadalawang isip. His intention ay talagang mapapatunayan natin, maasahan ho natin ang kanyang salita. Every time na ito po ay pinapahayag, every time na ito ay nag-speak sa atin, we can always trust His Word because He is not a covenant breaker. Ano po? Our God is a covenant-keeping God. When He covenanted with Abraham, He is not just thinking about him, about Abraham, but the generations of people that will follow His faith of His God. Ang iniisip po niya ay hindi lamang patungkol kay Abraham, kundi sa mga susunod na saling lahi, sa mga tao na mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. No matter how many promises God has made, ano mang mga pangako na napakinggan natin, ano man pong mga pangako na ginawa ng Panginoon sa atin, the Bible says they are yes in Christ. Again, those promises are yes in Christ. Saan natin makikita yan? In 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ito po ang nakasaad. For as many as the promises of God are, in Him they are yes. Gaano man daw karami ang pangako ng Panginoon, maaasahan natin, lahat po ng kanyang pangako ay yes. Wala pong no sa Panginoon. All His promises are yes. Therefore,
through Him also is our amen to the glory of God through us. So when you and I take the stand to seek God first, His kingdom and His righteousness, meron pong matinding kapangyarihan na nangyayari dito. There is a divine connection that is taking place when we seek His kingdom and His righteousness. And I call that the connection between the seeking and the blessing. Ang sabi ho ng Matthew 6:33, di ba? Alam na alam po natin yan. But seek first His kingdom and His righteousness. In all these things, yung all these things po na yan, ay nasa konteksto po ng seeking His kingdom. Therefore, kung hindi ho natin binibigyan ng prioridad, yung paghanap sa Kanya, ang pagsik ng katuwiran, ang pagsik sa ating Panginoon, His kingdom and His righteousness, yung pong all these things ay medyo malabo po. So all these things shall be added to you is directly connected to the seeking of God and His kingdom first. Now, ano ho bang pangako ng Panginoon ang ating mapanghahawakan kapag Siya ang ating inunang hanapin sa buhay natin? So that's why our topic, seek God while He may be found. I believe sa panahong ito, habang atin po siyang nandito po ang work ng Panginoon, gumagalaw ang Holy Spirit sa ating kapanahunan. It is the time for us to reconnect. It is our time for us to strengthen our connection, our divine connection to God, connection to our pastor, connection to our leaders, connection to the church, to the brethren, to the destiny of the house. This connection ay napakahalaga po na maintindihan natin. And ano man pong pangako ng Panginoon ang ating mapapanghawakan sa ating panahon na ito, kung Siya po ay ating uunahin sa ating buhay. The first one is seek Him and receive His rest. So isa po yan sa bunga o magandang bagay na pwedeng mangyari sa atin, personal na buhay, even in our family. Kung atin po siyang uunahin, we will seek Him sa ating buhay, and then He promised that we will find rest sa Kanyang presensya. In Matthew 11:28, alam po natin to, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. So this is the promise of the Lord. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is comfortable, and my burden is light. In Matthew 11:28. So, dito po sa verse nito, the greatest treasure of seeking the Lord is the promise that we will find Him. Sa verse po na to, makikita natin na kung meron mang greatest treasure dito, kapag hinahanap natin ang ating Panginoon, when we come to Him, when we seek His face sa ating buhay, He promised that we will find Him. Wow! Napakagandang pangako ho ng Panginoon yan sa mga tunay na naghahanap sa Kanya. And in finding Him, ano ang pwede nating maranasan kung Siya ay masumpungan natin sa ating buhay? We find rest for our weary souls. Yung ating kaluluwa na nagugulumihanan, yung ating buhay na litong-lito, we are confused. We are tired of everything sa nangyayari sa ating paligid, sa mga balita nating napapakinggan. Mga kapatid, when we seek God, kapag ang Panginoon ay inuuna natin, kapag Siya'y hinahanap natin, hallelujah, lahat ho ng ating mga lalahanin, ay dagli ang mawawala. Mga problema nating daladala,
when we seek God, you will surely find rest. Your soul will find rest in the Lord. He is the source of rest because His yoke is easy and His burden is light. Kung meron man hong tayong makikitaan o mararanasan na kapayapaan sa buhay natin, yan po ay hindi sa kung meron kang material na bagay, may ayuda, or kung ano-ano pang bagay na meron tayo sa buhay. Ang tunay pong kapayapaan, ito po ay nagre-rest mismo sa ating Panginoon. I remember in the times na sila po, ng disciple niya, ay nasa bangka. While yung kanilang bangka po ay binabayo ng malalakas na unos, ng hangin, ng alon. Pero yung ating Panginoon ay naandoon sa kabilang dulo at natutulog ng mahimbing. Habang ang kanyang mga disipulo ay nagkakagulo. But Jesus Christ is there, sleeping, ang sarap ng kanyang tulog. While, kasi ang Diyos ho natin na pinaglilingkuran ay hindi kayang maapektuhan ng mga nangyayari sa ating paligid. Ulitin ko po, ang Diyos na pinaglilingkuran mo at pinaglilingkuran ko, kailanman ay hindi pwedeng maapektuhan ng mga negatibong nangyayari sa ating paligid. That is why He is siya yung prinsipe ng kapayapaan. He was called Prince of Peace, the mighty God. Ang sabi po ng Proverbs chapter 8 verse 17, I love those who love me, and those who diligently seek me will find me. Dito sa verse na to, love will lead you to seek Him diligently. Kapag mahal mo ang Panginoon, naniniwala ako that it will lead you to seek Him diligently sa buhay mo. Hindi po ba? In the natural, ganun tayo eh. Pag meron tayong mahal, nagkaroon ka na in love ka sa isang tao, hindi ba gusto mo siyang makita, gusto mo siya laging makalayaw, makakwentuhan, gusto mo lang siya, wala lang, gusto mo lang mag-usap kayong dalawa. Because you are in love. That is why, when you are in love, love will lead you to seek God diligently. Ano po ba ibig sabihin ng diligent? Ang sabi po niyan, pag-aralan ko po ito, diligent means determination and careful effort. Determination and careful effort. Ibig sabihin niya, determinado ka, carefully, maingat, na ginagawa mo to for the sake ng paglapit mo at magkaroon ka ng intimacy sa Panginoon. Kahit mahirap gumising sa umaga, kahit na mahirap baguhin, kumbaga may habit ka, but it is by carefully obeying, you are determined to seek God the first hour of the day. Naniniwala ako, pag ganyan po ang atin pong attitude, hindi ho, ang Diyos ho ay hindi magkakaila ng kanyang sarili para po tayo ay abutin. So, determination, diligent means determination and careful effort. We cannot just find God without effort on our part. Lalo na po pag sa panahong ito na napaka-busy ng ating mundo, napaka-busy ng bawat araw, Sa paggising mo ba sa umaga, sino ang una mong hinahanap? Yun po yan eh. If you are determined to seek God in your life, to be intimate with your God, hallelujah, naniniwala po ako na paggising mo pa lang ng umaga, ang una mong hahanapin ay ang makausap mo
ang iyong Panginoon. But the problem is, minsan hindi itong realidad. Sino ang gusto mong makausap pag umaga? Baka kaya hindi mo masumpungan ang Panginoon at maging intimate sa Panginoon dahil hindi siya importante sa iyo. Alam nyo, pag ang isang tao, isang persona ay mahalaga at importante sa iyo, bibigyan mo siya ng panahon para makausap mo. Baka kaya ang feeling mo ngayon ay laging nawawalan ka ng pag-asa. Baka kaya malungkot ka. Baka kaya mabigat ang pakiramdam mo lagi. Baka kaya wala kang siglang kahit kumakain ka naman ng masarap, masustansya, yung pagkain mo ay talagang well provided, pero parang wala kang lakas. Parang wala kang pahinga at lagi kang pagod. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit nagkakaganyan ang buhay natin? Kung pagkaminsan, or baka meron ditong ganyan ang kalagayan mo, alam mo kung bakit ganyan ang nararanasan mo ngayon? Kasi, makinig ka, baka iba ang hinahanap mo, hindi si Lord. Again, mahalaga na atin pong hanapin ang ating Panginoon in a daily basis sa buhay ho natin. In fact, hindi lang ho daily basis bawat minuto ng buhay natin, dapat po tayo'y aware lagi sa presensya ng Panginoon. So, paano natin nahanapin ang Panginoon? In Deuteronomy chapter 4, verse 29, sabi po dito, "But from there, you will seek the Lord your God, and you will find Him if you search for Him with all your heart and all your soul." So sa paghahanap po, paano natin nahanapin ang Panginoon? Sa paghahanap sa Diyos, involve po ang puso natin. Dapat may puso tayo na hanapin ng Panginoon. Dapat andun po ang desire natin sa ating buhay na laging hanapin ng Panginoon. Dapat nandun yung passion natin to seek Him. Hindi lang po yun. Dapat meron tayong mind, meron tayong will and emotion. Let us take time. Let us make efforts to seek God, especially in this time na tayo pong lahat ay naka-lockdown pa rin sa ating mga bahay. Again, sabi ko nga po nung nag-share ako sa KSP, at ito rin pong sinasabi, narinig ko sa ating pastor, kung pagkatapos ng pandemic na ito, walang nangyari sa buhay mo, sa pamilya mo, walang nagbago sa iyo, kapatid, sayang ang panahon, sayang ang oras, sayang ang pagtuturo ng Panginoon sa atin kung wala tayong natutunan sa lahat ng ito. This is the time to seek God. This is now the time to seek His face. This is now the time para magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi po pwedeng tayo ay nagwawalang bahala sa ating buhay espiritual. Hindi po pwede. Ilalampaso po tayo ng kaaway sa panahong ito. Pag hindi po tayo naging determinado na hanapin palagi, bigyan ng prioridad ang Panginoon sa buhay natin. Ang sabi po ng Luke chapter 11, 9-10, "So I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you." So dito, pag tayo ay naghanap, very clear po dito, when you seek God, you will find Him. Again, the question is, are you seeking God? Or you're seeking things na walang kinalaman sa pagpapalagong espiritual o pagpapalago ng buhay mo sa Diyos? If there's something
na dapat natin bigyan po ng prioridad sa panahong ito. Walang iba po yan kundi ang pagsik ng face ng Panginoon. Another inspiring verse in Jeremiah 29:13, sabi dito, "You will seek me and find me when you search for me with all your heart." Hallelujah. Alam nyo, ang Panginoon ay napaka-gentleman. Ang sabi niya, pag ako hinanap mo, anak, you will seek me now, right now. You will find me. Makikita mo ako. Makakausap mo ako. When you search for me with all your heart. This is a fantastic, a very good encouragement to all of us. Na tayo po bilang mga anak ng Diyos, kung atin po siyang hahanapin ng ating buong puso, hindi ho mahirap hanapin ang Panginoon. Alam nyo, nung nag-start po ako, I think nung sinare ito ni Pastor Wilbert sa mentoring, nung mga unang araw po, dahil nga po laging late na kami natutulog, yung aking misis ay iba-ibang schedule. Katulad po ngayon, ang schedule niya is 2 to 10. So, susundo po ako ng mga 12, 11:30 po, sunduin ko sa Pasay, makauwi kami mga 12 na, and mag-aayos pa, and then saka pa lang kami makakapag-pray. So ngayon po ay napakahirap po ng panahon sa akin dahil po iba-iba yung schedule na nangyayari. So pag ako po ay gigising ng umaga, let's say makatulog ako ng 1:00, kung pipilitin kong gumising ako ng 5:00, pwede naman. Bakit hindi kaya? Pero kung laging ganun, parang hindi na rin balanse. Sa tingin ko, hindi na rin balanse. Pero I make it sure, mga kapatid, na kapag nagising ako, let's say nagising ako ng 6 or 6:30 or 7, nung nag-start po ako nito, medyo nag-struggle po ako. Mahirap simulan na paggising mo ng umaga, ang una mong kakausapin na agad ng Panginoon. Kasi makikita mo, may isipin mo na ang trabaho, paghahandaan mo. Pero noong pong naging determinado ako na gawin ito sa aking buhay, I realize na talagang kailangan ko. And now I'm enjoying coming to the Lord every morning. Although meron pang kaunting struggle, but as time goes by, iba yung nararamdaman kong kalakasan, iba yung nararamdaman kong inspirasyon, na pag gising ko ng umaga, ang kausap ko ang Panginoon, nandito ang salita niya, nagbibigay ng kalakasan, iba ho ang nararamdaman. Kaya po, sa atin po na mga anak ng Diyos, kung tayo po ay hindi na ganito ang ginagawa ngayon, ini-encourage ko po kayo. Hindi lang po encouragement ang aking sinasabi sa inyo, but I am commanding you to do this also in your personal life. Because God already guaranteed us that if we will seek Him with all our heart, kung yung desire mo talaga ay hanapin siya sa umaga, paggising mo, o anumang oras yan, gusto mo siyang hanapin, He promised to us that those who will seek Him will find Him. So our responsibility is to come to God. This is our responsibility. Gusto nyong lapitan kayo ng Panginoon, you have to do your responsibility. Anong responsibility? To seek Him so that you will find Him and He will give you rest. Alam nyo, pag nakapasok ka na sa ganitong klase ng relationship sa Panginoon, pag nakapasok tayo sa ganitong daily routine na bago ka kumausap ng sino man, bago mo hawakan ng cellphone mo, buksan ang iyong messages, ang iyong messenger, ang Viber mo, at kung ano-ano pa, Facebook mo, ang una mong hahawakan ay yung Bible, babasa ka at mananalangin ka sa Panginoon. God will surely
give you rest. You will find rest. Your soul will take rest sa presensya ng Panginoon kapag ito po ay ginawa natin. Number 2, seeking God gives you life. When we seek God, it will gives you life. For thus says the Lord to the house of Israel, seek me that you may live. Amos 5:4-6. Seek me that you may live. Hanapin niyo ako at nang kayo ay mabuhay. Why? Bakit sabi ng Panginoon, why that you may live? Bakit para kayo mabuhay? Bakit ano yun? Anong klase ng buhay ba ang binabanggit dito ng Panginoon? Well, it is the kind of life that Jesus had lived, I believe. Ito lang po, this is my impression. Yung pong klase ng buhay na sinasabi dito, seek me that you may live, is a life that Jesus lived here on earth. What kind of life is that? A righteous life? An obedient life? Submissive life? A fulfilled life? Abundant life? Ito pong mga bagay na ito na naranasan ng Panginoon sa kanyang buhay, I believe ito ho talaga ang main reason. Ito po talagang ang main goal ng Panginoon para sa atin, para maranasan po natin ito every day of our lives. Alam nyo, may mga tao po kasi na buhay pero patay. Buhay ang katawan pero patay ang espiritu. In one story in the Bible, Luke chapter 9, verse 59-60, Jesus taught about following Him. And a man na that time ay patay po ang tatay, gustong munang mag-stay sa bahay nila. Nung sabihin ng Panginoon, halika, sumunod ka sa akin. Ang sabi ho nung lalaki, ay, teka muna, uwi muna ako sa aking pamilya, sa bahay ng aking ama. Ipapalibing ko muna ang aking ama. Pagtapos ng paglilibing, saka ako susunod sa iyo, Jesus. In that context, Jesus said, let the dead bury their dead. Di ba? Tama po ba? Kaya naman, when it comes to following God, hindi po pwedeng tayo ang magsasabi kung kailan natin gusto na sumunod sa Panginoon. God is determined to give us life to the fullest. God is determined to bless us. Ang Diyos ho, determinado siya. He who called you and me is faithful to finish kung ano yung gusto niyang mayari sa buhay natin. Kaya lang tayo po ang magdidetermine eh. Yung tinatawag ka na ng Panginoon, halika, sumunod ka, pero marami kang dahilan. Halika, magbabago ka ng buhay mo. Halika, pag sumunod ka sa akin, ito ang mangyayari sa buhay mo, pero meron tayong dahilan palagi. Ang sabi ng Panginoon, let the dead bury their dead. My question is, gusto mo ba talagang ng totoong buhay? Kung gusto mo yan, wala tayong choice. Seek Him. Hanapin natin siya at makikita natin siya. Follow Him without reservation and without any doubt. When we do that, then doon po natin mararanasan ang tunay na buhay mula sa Panginoon. Isa po sa blessing ng mga taong nag-i-enjoy sa presence niya ay yung satisfaction ng buhay nila. Sila po ang mga taong punong-puno ang puso ng pagpupuri, hindi po ng pagrereklamo sa Diyos. Yung pong mga tao na natutunan nilang ibigay ang sarili sa Panginoon, hanapin parati ang Panginoon sa kanilang buhay. Sila po yung mga tao na merong grateful heart. Sila po yung mga tao na mapagpasalamat. Hindi mo po makikita sa kanila ang pagrereklamo sa Panginoon.
Ang sabi ng Psalms 22 verse 26, the poor will eat and be satisfied. Those who seek the Lord will praise Him. May your hearts live forever. So the same God who created life is trustworthy with your life. Alam mo yung Diyos po na nagbigay sa atin ng buhay, He is trustworthy. Karapat-dapat po siya na pagbigyan ng ating buhay. Kaya ka nga ginawa ng Panginoon. Ikaw ay para sa Diyos. Ako ay para sa Diyos. Tayong lahat ay ginawa ng Panginoon para sa Kanya. He came so that you might live abundantly. Para tayo magkaroon ng magandang buhay, siya po'y bumaba sa lupa. Ang ganda kaya ng katayuan niya sa lupa, ang kalagaan sa langit. Ang ganda ng kalagayan niya sa langit, pero pinili niyang bumaba sa lupa upang makapiling niyang mga tao. Upang patunayan niya ang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At yun po, ultimate na nangyari sa kanya nang siya namatay sa krus ng Kalbaryo, that shows His great love to all humankind, to all of us. So, seeking God ignites the eternity He placed in every heart and set our mind on eternal things. So, when we do this, when we seek the Lord, habang atin po siyang masusumpungan sa ating panahon, i-ignite niya po yung sense of eternity sa buhay natin. In every heart, and in our mind, ilalagay niya po sa atin yung mga eternal na bagay. Kapag ito ang ating iniisip, kahit po anong problema na dumating, pagsubok sa atin ng Panginoon, ako po'y naniniwala, makakayanan po nating pagtagumpayan to. Yes, may struggle, may hirap, hindi naman mawawala yon because we are human. Tayo po ay prone pa rin talaga na mag-fail. But with God, naniniwala po ako na ito po ay kaya nating pagtagumpayan. While the world says, ito po sinasabi ng mundo, seek fulfillment to find life. Kailangan magkaroon ka muna ng fulfillment, maging successful ka sa negosyo at sa iyong pamilya and everything. Ito po ang sinasabi ng mundo, seek fulfillment to find life. Pag ikaw ay successful, magandang buhay mo. But God's word says, in seeking Him, you will fulfill your life. Pag hinanap natin ng Panginoon, una sa buhay natin, dito natin napupulfill ang ating tunay na buhay. In seeking God, you will fulfill your life. Psalm 69 verse 32, the humble shall see this and be glad, and your heart shall live that seek God. Hallelujah. Your heart shall live that seek God. Praise the Lord. Third point, those who seek God's will find the strength. Lahat ho ng mga naghahanap, gustong gawin ang kalooban ng Panginoon, will surely find strength. Ang sabi po ng Panginoon mismo, my food is to do the will of God who sent me and to do His will, to finish His will. In other words, Jesus' nourishment comes from doing the will of God. Ang sabi po ng 2 Chronicles 16 verse 9, for the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. So ang Panginoon po, ang kanyang mata ay lumiikot-ikot, naghahanap po siya sa mundo. Reigns throughout the earth to strengthen, para palakasin ho yung mga tao, yung may puso na committed sa Kanya. Those whose hearts are fully committed to Him. So kung ikaw gusto mong maranasan
ang patuloy na pagpapalakas ng Panginoon. Gusto niyang makita sa iyo, kapatid, that your heart is fully committed to Him. I believe one of the issues that God is dealing us today has something to do with the issues of the heart. Issues of the heart. Alam nyo, marami pa rin Kristiyano talaga na iba ang attitude. May kakaibang ugali, attitude. Nalulungkot po ako pag may nakikita akong mga Kristiyano na napaaway, napalaban ng suntukan, napalaban ng debate, ng sagutan na pumantong sa awayan at samaan ng loob. Makinig po kayo. We will never be committed fully to God without Him allowing us to enter yung shaking. So when God is allowing shaking to all of us, isang bagay po ang gustong maging ang goal ng Panginoon. Naniniwala ako, isa pong resulta ang gustong makita ng Panginoon sa atin ay yung attitude ho ng ating puso ay mabago. Yung ating character ay mabago. Without dealing the issues of our hearts. Ano po? Pag hindi po tayo na-deal sa mga issue ito ng ating puso, mahirapan po tayong maka-breakthrough, mahirapan po tayong maging intimate ng Panginoon. Mahirapan po tayong hanapin ang mukha ng Panginoon. Kasi ito yung ito yung magiging hindrance sa atin pag hindi ho nabago ang ating puso. Pag hindi yung mga issues na meron tayo sa puso natin, hindi po makakagawa ang Panginoon sa ating buhay. So, sa panahong ito, God is giving us more time to evaluate our priorities. And that has something to do with our heart issues. Gusto mo ba na lumakas ang spiritual life mo? Ang sabi ho ng 1 Chronicles 16:11, seek the Lord and His strength. Seek His face continually. So isa pong sikreto para mapalakas ang spiritual life mo, para magkaroon ka ng kalakasan sa iyong inner being, is yung consistent na paghanap mo sa mukha ng Panginoon. Bakit continually? Kasi minsan nasa-sidetrack tayo eh. Kailangan nating bumalik. Balik. Pag na-sidetrack, balik uli sa Panginoon. Seek God. Seek His face continually. Another verse in Psalms 105, verse 3-4, glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord in His strength. Seek His face always. Hallelujah. Mga kapatid, the strength of the Lord is limitless. When our knees become weak from pressure, marami pong mga pressure sa buhay natin, and our hands tremble with fear, meron po tayong takot, He strengthens and steadies our way. Ang Diyos ho ang isang nagpapalakas at maglalagay sa atin sa isang tamang daan, isang lugar na dapat nating kalagyan. It's in those lowest moments where His strength shines the brightest. Tandaan po natin na kung saan tayo mahina, doon naman pinapakita ng Panginoon ang kanyang kalakasan. At sabi ho ng Isaiah 40 verse 31, yet those who wait for the Lord, they will gain new strength. Lahat daw ho ng mga those who learn to wait upon the Lord shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Natutunan ko po kay Pastor Wilbert that waiting means to be intertwined with God. Minsan naririnig ko po sa magulang ko noon, sa lola ko, sabi niya, bakit ba lagi ka na lang nakapulupot sa iyong ama? Kasi nung bata pa ako, gusto ko laging pagkasama kong tatay ko,
nakapulupot sa kamay. Ganon. Bakit ba, minsan naririnig ko din naman sa ibang tao, bakit ba lagi kang nakapulupot sa girlfriend o boyfriend mo? Bakit kaya nga? Bakit nga ba ganon? I believe because they have a different feelings when they are with them. Di ba? Iba hong nararamdaman pagkasama mo yung mahal mo. Tama ba? Tanungin kita, bakit? Bakit hindi mo subukan na kay Lord ka kaya pumulupot? Ano kaya ang mararanasan mo? Kung meron gusto mong pulupot ka lang din ng pulupot, why not kay Lord ka pumulupot? Ako'y naniniwala, kung meron mang hindi matitinag, ay walang iba kundi ang Panginoon. Hindi ho matitinag ang ating Panginoon. Kahit ho, iba ho ang yung mga bagay sa mundo natitinag, pero ang Panginoon hindi. So bakit hindi ka sa Lord pumulupot? No, let us wait. Let us wait upon the Lord. Let us intertwine with God. Sabi ko nga po kanina, ito pong week na to, marami po ako nakausap at nabigyan po ng payo because of problems, husband and wife relationship problem, work problem, and COVID problem. Alam nyo, ang common impact sa mga taong ito na nakausap ko, the common impact of the problem is that they become weak and confused. That's why kailangan ho natin ng mga tao din na maglilid sa atin. Dapat meron ka din talagang pastor na titignan para humingi ng guidance sa panahon na hindi mo alam. Ito pong tao na to, matagal po silang hindi nag-attend. Umalis sila, o ayos naman po ang pag-alis nila, pero hindi na po sila, I don't know kung nanonood sila, but as far as na yung gawain ng Panginoon is concerned, hindi ko po sila, wala po akong ganun ka-accurate na masasabi na sila ay nagtuloy-tuloy. Kasi hindi naman din sila nakikipag-communicate. Pero nagulat ako, isang araw tumawag sa akin, may malaking problema. And alam nyo, nagpapasalamat po siya kasi kung hindi ho siya tumawag sa akin, marahil ho ay napakalaki na po ng babayaran nila sa ospital dahil na sa kanyang anak ay nasuspect po na may COVID. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos po ay nagbibigay ng kalakasan. Pag tayo po ay humingi ng payo sa lingkod ng Diyos, ay ginagamit po sila ng Panginoon para tayo ay maituwid at maibalik sa dating relationship natin sa Panginoon. So, sabi ko, lagi sa kanila, it is your redefining moment sa buhay mo. Dapat maging positibo ang ating tugon. Dapat po laging positibo ang tugon natin sa Panginoon kapag tayo ay nasa redefining moment. So, what will be the best solution? So, sabi ko kanina sa pagsisimula ko, sa panahon po ng laban ay talagang ikaw lang talaga mismo ang lalaban. Ano ang dapat nating gawin? Kung ganun po, hindi natin kayang pagtagumpayan ang labanan natin sa buhay, meron hong remedyo, meron hong sinasabi ang kasulatan. Ano yung best solution na pwede natin gawin? 2 word lang po. Number 1, seek. Number 2, God. Seek God. When you are in problems, the only solution is to seek God first. Because He will guide you sa lahat ng iyong gagawin pag inuna mong hanapin ang Panginoon. Bago ka pumunta sa iba, bago ka tumingin sa problema mo, hanapin mo muna ang Panginoon. Bakit kailangan nating hanapin ng Panginoon? Number 4, seeking God fills you with joy and gladness. Joy is found in giving the Master the keys to your heart. Alam nyo ba, na isa po sa sikreto ng kagalakan sa buhay ng isang tao ay yung bigyan mo ng puwang ang Panginoon. Hindi lang puwang, bigyan mo siya ng pinakamalaking puwang sa iyong puso.
na siya ay merong laging susi, meron siya laging way para makapasok sa puso mo. Alam niyo, yung maupo ka sa presensya ng Panginoon, sitting in the presence of God, siya po ay higit pa sa mga ginto at kung ano-anong bagay. Sabi ng Bible, sweeter than honey. He revives our souls. He gives light to our eyes and overflowing joy to our hearts. Isa po yan sa magandang bagay kapag po natutunan natin palagi na unahin ng Panginoon sa atin pong buhay. Ang sabi ng Isaiah 35 verse 10, "And the redeemed of the Lord will return and come to Zion with joyful shouting, and everlasting joy will be on their heads. They will obtain gladness and joy, and sorrow and sighing will flee away." Sabi ho ng Psalms 40 verse 16, "Let all who seek you rejoice and be glad in you. Let those who love your salvation say continually, the Lord be magnified." Another verse in Psalm 70 verse 4, "But may all who seek you rejoice and be glad in you. May those who long for you, for your saving help always say, the Lord is great." So, in seeking God, He will fill you with joy and gladness. Lastly, number 5, choosing to seek God leads you to deliverance. Ang sabi ho ng Salmo 9 verse 10, "And those who know your name will put their trust in you." Those who know your name will put their trust in you. For you, Lord, have not abandoned those who seek you. Sabi po ng talatang ito, God has never abandoned or forsaken those who diligently seek Him. Lahat po ng ito po ang magandang pangako ng Panginoon, that kung every time na tayo po ilalapit, hindi niya po tayo i-abandona. Hindi niya po tayo pababayaan. Those who trust in Him will never be abandoned. Pag tayo po yung nagtitiwala sa Diyos, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Proverbs 18 verse 10, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is safe." Meaning, He is our fortified tower. Fortified tower of safety sa lahat ng tatakbo sa Kanya. Sa panahon na ikaw ay nalilito, confused, may problema, na laking suliranin mo, kanino ka tumatakbo? Baka kay Bombay ka tumatakbo. Baka sa credit card ka tumatakbo. Kapatid, isang bagay ang napatunayan ko sa Panginoon. Kapag ikaw ay may problema at ikaw ay lumapit sa Panginoon ng buong puso mo, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga problema. He is our strong tower, the Bible says. And the righteous runs into it and is safe. In this world, ang atin pong safety ay walang iba kundi po sa ating Panginoon. Sa sobrang dami ng problemang pagsubok kasama itong pandemya na to sa ating bansa. And ngayon po, while I'm preaching, meron po akong kaibigan na nahihirapan, critical ang lagay sa isang hospital because of COVID. Kumpare ko po. And yung asawa niya ay nasa ibang bansa and she asked prayer from me. And that's the time na nakapag-share po ako sa kanila. And hoping that yung prayer ho ay talagang ito pong taong ito ay i-preserve ng Panginoon. Allow ng Lord talaga na siya po ay bigyan pa ng panibagong buhay para sa kanyang pamilya. In Psalms 34 verse 4 to 5, we have two last verse. "I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Those who look to Him are radiant. Their faces are never covered with shame."
God answered prayers. God answers prayers. He can deliver you from all fears. Kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon at alam mo, meron kang takot sa puso mo na anong pwedeng mangyari sa anak mo, sa kamahal mo sa buhay, lalo na kung siya po ay may sakit at karamdaman sa panahong ito. Kapatid, isang bagay ang sikretong pinakita ng Panginoon sa atin dito po sa verse na ito. Sabi niyan, I sought the Lord and He answered me. Anong gagawin mo? Huwag kang kani-kanino maghanap. Huwag kay albularyo kung kani-kanino ka lalapit. So, sabi dito, I sought the Lord. Hinanap niya ang Panginoon. Kung meron ka mang dapat hanapin ngayong panahon na ito, walang iba kundi ang ating Panginoon. Seek His face. Go to God. Come to God with faith, with prayers, with thanksgiving in your heart. And I believe God will deliver you from all your fears. Last verse, Psalms 145, verse 18 to 20. The Lord is near to all who call in Him. Tandaan po natin to. Sabi dito, ang Diyos ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kapatid, ikaw ba'y tumawag na sa Panginoon? O hanggang ngayon nalilito ka pa rin? O hanggang ngayon nag-aatubili kang lumapit sa Panginoon? The Lord is near to all who call Him. To all who call Him in truth. He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. Naririnig ho ng Panginoon ang ating daing, ang ating iyak, ang ating mga luha ay nakikita niya. And the Bible says, He saves us. Ang Diyos na siyang tumawag sa atin can save us from all fears, can deliver us sa lahat ng mga problema na ating nararanasan sa mundong ito. Then they cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress. He brought them out of darkness, the utter darkness, and broke away their chains. Hallelujah. So when you are in trouble, just cry to the Lord. Biyak mo sa Panginoon lahat ng iyong pasanin, ng iyong bigatin. Lumapit ka sa Panginoon. In fact, kung meron mang gustong-gustong mangyari ang Panginoon sa atin, every day, ay yun yung makaniig ka niya bawat sandali ng buhay mo. Ulitin ko, ang iisang bagay na gustong-gusto that God is taking pleasure is that yung pakikipag-ugnayan mo, yung parati mong pakikipag-usap sa Panginoon, yung pagiging intimate mo sa Panginoon, etong hinahanap parati ng Panginoon sa atin. Sa bawat isa sa atin, kung meron man siyang isang bagay na hinahanap, yun yung patuloy mong paglapit sa Kanya in every day of your lives. So sa umagang ito, in my conclusion, we have studied so far the 5 guaranteed things that will happen when you seek Him with all your heart. First, seek Him and receive rest. Second, seeking God gives you life. Third, those who seek God's will find strength. Fourth, seeking God fills you with joy and gladness. And third, choosing to seek God leads you to deliverance. Now, this is my last question. Kailan mo sisimulang mag-build ng intimate relationship sa Panginoon? Kailan mo sisimulang bumalik sa personal altar mo? Kailan mo sisimulang bumalik sa personal devotion mo sa Panginoon? Yung kayo lang ng Panginoon, kayong dalawa lang ang nag-uusap parati. Kailan mo yan babalikan? Kapatid, kung naniniwala ka na mahalaga ito, at ako'y naniniwala personally, dahil naging effective ito sa akin, kapatid, pag gagawin mo to, just like what God has promised, kapag hinanap natin siya, siya ay ating masusumpungan. Hallelujah. At kapag nasumpungan natin ng Panginoon, surely, we will experience rest. We will experience abundant life. We will find strength.
We will have joy and gladness, and surely He will deliver us sa lahat ng mga bagay na kung saan ay pwedeng makasira sa ating buhay. So ngayong umaga, nawa ang mensaheng ito na may pamagat na seek God while He may be found. Again, kailan mo siya hahanapin? Kailan ka babalik at aayusin ulit ang iyong personal na debosyon sa Panginoon? Tayo ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito for giving us the word, Panginoon. Patuloy na nagpapalakas, nagpapaalala sa amin, Panginoon, ng mga bagay, napakahalagang bagay na dapat naming gawin, lalo na sa panahong ito. Lord, napakaraming mga pwedeng mabigyan ng focus sa panahong ito dahil nga po sa pandemya, Panginoon. Marahil may mga pamilya na naghahanap ng trabaho, nang wala pong makakain, Panginoon, hirap na hirap sa buhay. Marahil merong sakit at karamdaman, Panginoon, sa pamilya. Marahil naging na-infect ng COVID, Panginoon, right now. Panginoon, kung wala ka, hindi po namin kakayanin ang mga bagay na ito. That is why, right now, Panginoon, sa biyaya at habag mo, Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang inyong mga anak na nakinig sa araw na ito. Dalangin ko po na palakasin nyo ang kanilang mga buhay spiritual by following, Panginoon, yung isang mensahe na patuloy na maitatanim sa puso't isipan ng bawat isa. The two word na dapat mailagay at mailapat sa kanilang puso ay ang salitang seek God. Panginoon, sa panahong ito, wala kaming ibang pwedeng malapitan dahil nga po sa sakit na ito, Panginoon, na lumalaganap sa buong mundo. Panginoon, wala kaming safety maliban sa presensya ninyo. At dahil dyan, Panginoon, nawa ilagay niyo sa aming puso't isipan sa panahong ito, Panginoon, pagtibayin namin ang aming spiritual life. Pagtibayin namin tuloy-tuloy na pagpakikinig ng mensahe araw-araw, Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan nito, nare-revive kami, napapalakas kami, nabibigyan kami ng guide, natatalo, Panginoon, yung mga doubts, yung mga fears sa buhay namin sa pamamagitan ng inyong salita. Panginoon, ilagay nyo sa puso't isipan ng inyong mga anak sa The City of the Lord Church at sa lahat ng nakikinig ngayon, na bigyan namin ng prioridad ang patuloy na mapalapit sa inyo sa araw-araw na buhay namin, Panginoon. Mabigyan ka namin, Panginoon, lagi ng pagpapahalaga. Lord, kung meron mang magpapahalaga din sa amin ng gusto at tutulong sa panahon ng aming pangangailangan, sa sakit at karamdaman, dito ba'y walang iba kundi kayo. Kaya po pinagkakatiwala ko po ang bawat isa, ang aming mga miyembro, ang aming mga kaibigan na nakikinig ngayon, mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon. I pray that this truth, Panginoon, itong mensahe na ito ay amin pong maisabuhay at maumpisahan namin gawin, Panginoon, now. Maumpisahan namin gawin na muli, Panginoon, makipaglapit kami ng relasyon sa inyo in a daily basis. By giving you time every day. By praising you every day, Panginoon. By thinking you, pag-iisip, Panginoon, patungkol sa iyo. Lord, ilagay niyo ito sa aming puso. Marami pong salamat sa araw na ito at dalangin ko po ang patuloy niyong pag-iingat at pagpapala sa bawat pamilya na nakikinig sa umagang ito. Lord, we honor you for all the blessings that you have given us.
We thank you for everything. We give you glory this morning, Panginoon, in our service. We praise you, we glorify you, and we thank you. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.